Poging-pogi yung unit ni Sir Mark. Kung yung kay Sir Remington mas maganda yun. Ito mas maganda rin to. Yung bat niya naka FX style King na inspired lang. Hindi siya ganun sakto pero inspired lang. Meron siyang scope na EDPRS na brand new. Nakapit yan, sir. Gen 2. Yan. Napakagandang scope. Tapos, mayroon diyang chronograph na nakakabit. Ang MB na ito nasa 878 or 875, ganoon yung average niya. Tapos, ang pwede ko lang na tinayos dito is yung Astro. Yung luma. Naka-carbon fiber tank. Mga carbon fiber din na shroud with bipod. Yan. EDPRS na scope. Output nito nasa 2,000. Mas maganda. Testing natin sa napakahal ngayong panahon. Dun sa 50. Itong nasa unahan is 25 sakto. 26 pala to meter. Dun sa dulo 49.6 yards. So nag-barrel ending na ako doon. Yung position na ano niya nasa ilalim na. Yan. Napakalakas ng hangin. Pero kung ano lang yung position niya, yung tama niya. So yun yun. So tapos na ako doon sa 25. Doon ako sa 50 mag-testing. Bali nga pala yung 50. Hindi ko pa yung nakuha yung dati kong target doon. So yung may tama doon, yung sa left side nung sa 50, sa pinakailalim, meron doon dalawang tama doon. So doon sa right side naman, sa bandang itaas, wala pang tama yun. Kaya doon ako mag-aim. Pero hindi ko lang alam kung anong kalalabasan nito kasi napakalakas talaga ng hangin. So tinanggal ko na yung silent, yung ano niya, yung tatanggalin ko lang yung chrono, tapos kabit ko yung silencer niya para mas maganda. Yan. So nakaset na rin to. Sinad ko lang siya pang pellet sa local. Yan, pang blinking. 878 ng MB, 875 gano'n. Testing natin doon sa dulo sa 50. So yun, doon tayo sa pinakailalim banda. Sa ilalim ng karton nasa right side kasi yung sa left side na dalawang dot doon sa pinakailalim may tama na yun yung nakaraan ko. So doon tayo sa pinakailalim na dot sa right side ng karton sa pinakailalim. Subukan natin doon sa kabila, sa right side. Sa hangin lang. So apat. Astro lang yung pellet ko, hindi siya naka-sorts. Unresize ko lang. Ano yan, apat? Anim. Oh, pas. So
Yan. Sampo. Isa pa. Isa pa. Pang 12 na to. Yan. Sa yung dalawa kinabig konti pero pwede na sa 49.6 yards. Napakalakas na hangin. Parang malaki dito yung groupings niya. Malaki dito. Sige, punta natin doon para walang tricks. Talagang talaga walang cut. Yan. Yan ang unit ni Sir. Konti na lang yung laman. Nakatesting ko kanina. So dun sa pinakailalim sa right side kasi yung left side ginamit ko na yung nung nakaraan. So dun tayo sa left side. Dadalhin ko itong bago. Kakabit ko to doon para magamit ko yung next na tira. Yan. Hindi ko na kinat para fair. Kung ano tama niya doon. Yun na yun talaga. Ilang araw dito yung panahon na maulan. Sobrang lamig. Tapos ngayon lang uminit. Lakas naman ng hangin. Kaya sa 25 hindi ko napapakita. Skip ko na yan. Doon tayo sa pinaka-average na distance 50. 49 pala. Para fair. Lakas ng hangin. Nasa open field kasi kaya talagang no choice. Nakatakigilid na pala to. So ito ito yung groupings ko nung nakarang araw sa isang unit. First grouping tapos ito yung second grouping niya. Medyo maliit to kasi medyo kalmado yung panahon doon. So ito yung groupings niya, 12 shots. Ito yung dalawa na talagang ito kinabig talaga ng hangin. Pero pwede na sa 49 sa kondisyon na napakalakas ng hangin. Papalitan natin to ng bagong karton para makapagtas ulit ng bago. Yun, yung tama niya. Malaki konti sa piso dahil ito nga talagang kinabig ng hangin. Napakalakas. Yan. Balik tayo doon sa yun, target. Layo. So yun, yung unit ni Sir Mark Clinton, full setup talaga. May scope siya na EDPRS na Gen 2, naka-shroud, naka-silencer, carbon fiber, meron siyang bipod, Taiwan regulator. Yan, pati yung bat niya pinalitan niya. Gusto niya yung FX na King style inspired, pero yan gandang klaseng bat naman. Ang wood na yan is dungon na yan. Napakagandang wood, special yan na wood. Tapos siya, sobrang tigas. Kaya panalo dyan si Sir. Lakas ng hangin, no?
So, yun lang.